Alex, madamdamin ang mensahe sa asawa. Sa kanyang social media account, sobrang emotional ang iniwang mensahe ng actress at vlogger na si Alex Gonzaga sa asawa nitong si Mikey Morada. Humingi ng patawad si Alex kay Mikey sa pagkawala ng kanyang ipinagbubuntis sa ikatlong pagkakataon. Dito ay ipinaalala din ni Alex kay Mikey na ibibigay din ng Diyos ang kanilang matagal nang hinihiling na magkaroon ng anak sa takdang panahon. Dearest Mikey, I'm so sorry again for our loss. The real miracle we had will always stay with us. Let's keep believing. By God's grace, we will have the family we have always prayed for. Love, Catherine. Ang makabagbag damdamin na mensahe na ito ni Alex ay nangyari matapos isiwalat ni Mikey sa panayam nito ni Gonzaga na nakunan si Alex sa ikatlong pagkakataon sa kabila ng ibayo nilang pag-iingat. Ayon kay Mikey, sa ikatlong beses na pagbubuntis ni Alex, nalaman nilang may mahinang heartbeat ang bata sa tiyan nito at hindi umabot ang 1 buwan, nakuna na nga si Alex. Tapos anong nangyari? Nalaman namin mababa yung heartbeat na 65 lang. So that same day, pumunta kami sa ospital, tinry namin habulin. Baka ma-save pa yung baby. Ginawa namin lahat. Yun ang sinabi na may tinatawag na IVIG. So, inano namin. Trinay namin i-save. And then, ang sunod namin na check-up ay December 23. Yung sinasabi sa akin ni Alex yun, siguro naman di ako papalungkotin ni God kasi the next day, birthday niya. Sabi ko, ano ba yan? Parang mag-iintay ka na naman sa... Mag-aantay ka na. Di ba? Ang hirap ng feeling na mag-aantay ka na naman. So pagkatapos noon, sinave namin. Siyempre masaya ka, high hopes na baka bibigay sa atin bago magpasko. Pag-check natin, okay na. Nagkataon, a few days before, sabi ng doktor, ay, hindi pala ako pwede sa 23, sa 28. Baka pwede natin i-move. So syempre hanggang 28, expecting ka, happy. Nakalutang ka lang. Hindi mo alam kung dire-diretso ba tong happiness o... Di ba? Kasi ganun yun, pag nag-iintay ka. Tapos hindi ko lang din sinasabi sa kanya, meron akong, mahilig talaga ako mag-research ng mga miracle stories tungkol sa pag ang heartbeat ba ay 65, may chance pa ba? Kasi when the heart starts beating, dapat 100 na or 100 above at a certain time. Pero nag-promise ako sa sarili ko after nun, Lord, hindi muna ako mag-research. Isusurrender ko, titiwala kami sa'yo. And si Catherine, lagi niya sinasabi, we claim it, no, na magiging okay. Pero lagi ko rin sinasabi, sabihin natin, let's surrender it. Kumbaga, huwag na tayong expect or ano. Ang hirap kasing ma-disappoint na naman. Ang hirap. So sabi ko, siyempre gusto natin na i-claim. No? Gusto natin naniniwala talaga tayo sa Panginoon. Pero nasa sa Kanya pa rin. Kaya sabi ko, ang next prayer natin dapat let's surrender it. Talagang Lord, bahala na po kayo. Itong ano. So dumating yung December 28, hindi ko makakalimutan. Magkahawa kami ng kamay. Pagpasok na gano'n, nakita na namin kagad yung embryo, yung baby. Pero wala na siyang heartbeat. And yung meron bago may color. Pag may walang color, wala na siyang life talaga. So nagkatingin na kami, gumalo na lang kami. Accepted it. Si Catherine, anong sinabi sa'yo? Si Catherine, yung unang ganyan, strong siya eh. Pero nung umuwi kami nung gabi, doon siya nagbe-breakdown din. Kasi siyempre, everyday mong inaalagaan yung sarili mo, napakaalaga pa niya sa katawan. And then, diba? Anong sinabi mo sa kanya? Kasi naalala ko, yung kwento niya sa akin, nung second miscarriage or second na hindi natuloy yung pregnancy, pag ganun daw, tapos nakitang walang heartbeat, ang una mo daw ginawa is, gumano ko daw sa kanya. Kasi parang naghanap daw siya ng source of strength. Kasi parang falling apart siya, tapos biglang pagtingin daw niya sa'yo, ang ginawa mo daw is, okay lang. Okay lang. Kasi minsan sinisisi na yung sarili niya. Tapos hindi ko makakalimutan din, okay na, wala na nga. At sabi ng doktor, kailangan na niya uminom ng, para mag-bleed siya. Nung umuwi kami, kakabili lang ng gamot. Tinatanong niya sa akin kung may chance pa ba bago inumin. Anong sinabi mo? Wala na. Yun talaga yung nakakawa ko sa kanya. Kasi bago niya, tinatanong niya kung baka mayroon pa bang chance. Paano mo sinabi? Naghahanap siya ng truth sa'yo? Sa'yo siya naghanap ng
Doon ako Nang medyo, ano? ano talaga, hirap sabihin pero Ginano mo na. sinabi ko wala, naaral na natin, sinabi na rin, meron ng findings. Tsaka niya inunong. Nung ganun, tsaka na siya nag-start. Mm. Naaawa ko sa kanya nung i-DNC na siya o yung RASPA, di ba? Nandun siya sa operating or delivery room. So, lalagyan pa lang siya na anesthesia, nandun siya. Paglingon niya ganun, yung katabi niya, mami, tapos kalalabas lang ng baby. So, pumasok ako dun sa, tinawag ako ng nurse. Sabi sa akin, kita ko siya nakabalot. Sabi ko, nilagyan na ba siya ng anesthesia? Binalot niya yung sarili niya. Yung pala, umiiyak siya kasi ang katabi niya, may baby siya at aalisin. So, iba talaga yung Mm. yun yung may mga moments talaga na medyo Tatatak yun sa'yo. Oo. Mm. Pero lahat to ng experience namin, mas lalong lumalalim yung relationship namin. Nagpakasal noong November 2020 sina Alex at Mikey at simula noon 3 beses na silang nakaranas makunan. Please subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo sa sunod na Showbiz News.